Ang lamig na dito sa sa Antipolo. Medyo ramdam ko na yung Pasko. Sa inyo ba? Malamig or normal lang? Malapit lang ako sa'yo, malamig din dito. Malamig, oo nga, malapit natin. Rizal din ako. Oo nga. Ikaw, Bonbon, malamig ba dyan? Oo, malamig din sa amin. Tsaka medyo cloudy with a chance of meatballs. Charing. Medyo maulan. Oh. Cloudy. Ganun. Tapos mahangin. Hindi ko alam, Sky and Bonbon, kung meron kayong gantong moment for whatever reason na hindi ko minsan ma-pinpoint kung bakit. Kapag malamig, kapag umuulan, matik JRPG yung go-to na game. Siguro pag nire-relate ko, baka dahil nung bata, kapag canceled yung klase dahil may bagyo, JRPG yung nilalaro ko. Pero yun yung go-to na game for me palagi. Maliban sa normal ko na na play gaming behavior, ang sarap kapag malamig, umuulan, tapos JRPG yung nilalaro. May mga ganun ba kayo? Parang depende sa moment or depende sa weather, depende kung saan ang ganap man. Ito yung perfect game for this moment. Kamu na, Bonbon. Kasi pag malamig, may itch ako mag-competitive game eh. Kung painit na dugo. Wow! Ano yung Valorant or ano? Valorant tsaka Rivals. Nag-queue ako sa rank tsaka competitive. Nga ganun. May kaduo ka ba dyan? Duo? Wala. Wala. Oh. Okay. Ganap nga akong kaduo na babae sa Valorant eh. Oy! Can swing both ways nga pala si Bonbon. Nice. Hoy! Mga Hindi kasi, masaya kasi kalaro pag mga babaeng nagbabalo kaysa sa lalaki. Okay. Masyadong seryoso eh. Di ba sexist yun? Sexist yun. Pero Pero take ko valid. yun. Opinion ko lang. Sorry ah. Lala. Pero hindi ba naging meta sa yun, Bonbon, sa mga games na lalaro mo competitive na meron kang kaduo? Kaduo. Pag kasi competitive, mas gusto ko minsan nagsosolo eh. Oh, At least kapag Okay. talo, walang rift between your friends or mga tropa mo. Parang sisisihin mo lang yung sarili mo. Kahit sa sa Rivals, madalas doon ako nagra-rank. Hindi rin ako nakikipag-party kasi pag may mali akong ginawa, may mistake ako, kaya talo. Hindi kami mag-aaway. Pag kasi may rank na, parang nagiging seryoso yung mga tropa kong lalaki eh. Get good na. Oo, mahirap matrash talk. Collateral ako eh. Tinatamaan ako minsan. Tsaka mararamdaman mo yung ganyan yung parang abrupt na, ay, tutulog na ako. Pero alam mong gusto lang umalis dahil ayaw ng matalo dun sa rank game. Biglang matutulog, iiwan ka. Tsaka yung bigla-bigla silang magsasabi ng, ano ba to? Ang bobo naman. Tapos titigil. Oo ba yun? O kaya pag mag-shot call sila na, wag mo na mag-push. Ako ba yun? Yun kasi mahirap pag tropa mo tas competitive. Sa akin lang naman yun na. Kaya mas gusto ko minsan solo lang. O kaya kami ni Tan Black kasi tropang-tropa ko naman talaga siya. Hindi naman kami nagtatrash talkan. Gets naman. Sa amin din ganyan eh. Nung may time, nakwento ko may time ako na nag-Valorant kami. Pero parang gaguhan lang din naman kasi yun. Wala kaming pakialam sa mga rank din na Ginawa lang talaga namin siyang catch-up game, yung Valorant that time. Walang seryoso sa Nagto-tournament nga kami. Alam mo yung tournament na tournament siya pero lahat kami bonak. Yung nila-live stream pa namin. Bawal sumali yung magaling. Pero yun. Ikaw Sky, meron ka bang ganun? Parang go-to game conforme sa moment? Combined niyo ako eh. May era din kasi ako dati nung,
nagmo-multiplayer din ako. Lalo na nung era nung sobrang sikat nung PUBG nun. Mm. Okay. Mm. Yung panahon na yun. 2017? Oo, ganun. Hmm. Yung puro Chinese yung kalaban mo, tapos puro hacker. Ganun. Uy, racist yun ah. Totoo naman yun. Facts yun. Isang sexy, isang racist. So. Totoo naman yun. Inamin naman nila. Ate Kaso. Sorry. Wala. Hindi lahat. Hindi lahat ng Chinese. Hindi lahat. Hindi lahat. Some lang. Biglang bawi. Ay, Kasi yun, pero, ngayon oh, puro na rin. Masarap nga maglaro ng single player. Tapos may hot choco, ganun. Or sopas, ganun. Or instant noodles. Lucky me beef. Na sobrang alat pero paborito ko yun. Paborito ko yun. Alat Lucky me nga beef. nun. Pero maalat siya, di ba? Sobrang alat. Sarap ulam sa kanin. Isang subo mo, 3 subo ng kanin. Curious din ako malaman sa inyo guys. Kasi tawag dito, December, ganyan. Though medyo pressure siguro sa ibang tao dahil malapit na matapos yung taon. Most likely, hindi ko alam kung paano yung meta niya sa trabaho niya. Pero ako kasi, dahil gusto kong magpahinga dahil magpapasko, nagpopondo ako ng episode. Ganun talaga ginagawa ko every year. So, rumatrat ako this weekend ng 3 episode. Isang PUB, isang spoiler cast with Gio, tapos eto, isang Bayot episode. Para next weekend, isang episode na lang o 2 ulit para susunod na mga weekend. Break ko na. And nag-leave din ako. Nag-apply ako ng leave. Parang 5 days yata yun. Tinapat ko ng December 26. Tapos, tuloy-tuloy na yung dire-diretso. Para unang-una, syempre para makapagpahinga, para makapaglinay-linay, ganyan. And syempre, maglaro ng games para manalo sa Project Ubus Backlog. So, yun talaga yung pinaka-goal natin doon. And maliban doon, syempre, gaya ng sinasabi ko na, ang tawag dito, nagpopondo na rin ako nung sa trabaho para matapos ko kagad yung deliverables ko for the month. Para makapag-leave ako doon sa last week. Kasi kahit naman ina-approve yung leave namin, hindi naman nababawasan yung quota na kailangan tapusin. Mm-mm. So ibig sabihin, makakapag-leave ako, pero kailangan ko mag-double time sa pagtatrabaho para matapos yung supposedly na trabaho ko for that week na i-leave ko. Ang ganun. So, pero I think okay na rin yun. At least makakapagpahinga ako ng mahaba. And siguro sa mga kadalasan din di ko alam kung same ng meta sa mga OFW na listeners natin. Kasi ako, dati, nung OFW ako sa Korea, podcast din yung yung go-to ko na entertainment, lalo na kapag, ang tawag dito. Wala kasi yung barkada dun sa sa Korea. Parang literal na trabaho, bahay, tapos kapag day off, magda-downtown, ganyan. Tapos, napakalaking tulong kasi talaga ng podcast, at least dun sa experience ko, kasi mag-isa lang ako. Parang feeling ko may kausap ako. Ganun yung vibe niya. And gusto ko rin yun, kung sakali meron akong katulad na listener natin na nasa ibang bansa, tapos same ng meta sa akin na mag-isa lang. At least makatulong tong mga episodes na i-upload natin for the rest of the month of December. At dahil dyan, shoutout muna sa ating mga Patreon subscribers, lalo na sa ating mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Susain Solivilla ng The Ara Ara Channel, si Kuya G at si Admiral RD Casimiro. If you enjoy the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesilog show. May iba't ibang tier level doon. VOD ng Bawal Bullshit, kasama ko si Norvin tsaka si Yvette. Pero kung trip niyong panoorin ng live, join kayo sa Discord server ng The Game Silog Show. Nandun siya sa description ng episode. At nakama-game access, kung saan pwede nyo i-access yung mga iba't ibang games na meron tayo sa library natin. Ano pa ba? Uncut versions. So kung gusto nyo pakinggan yung mga chismis ni Bonbon, nandun yan sa pre-show tsaka post-show. And yun. Kamusta kayo?
bring your own topic. Kasama ko ngayon si Bonbon tsaka si Sky. Actually, si Sky, hindi ko alam kung anong month ka nag-PM sa akin, tas parang gusto mong bring your own topic, biot episode na guest, right? Super curious ako. Anong nag-trigger sa'yo na gusto mo sa specific na segment na to ng TGS mag-guest? Kasi usually, ni-invite kita kapag spoiler cast or reaction sa mga shows or kung anong shit. Pero ano yung nag-trigger sa'yo para gusto ko mag-guest dito sa Bring Your Own Topic? Wala lang. Wala lang. Gusto ko lang. Bakit? Ano ba? Mayroon pa kailangan ng dahilan. Hindi mo kailangan ng dahilan. Kasi, pero kasi, dagdag context lang din. Busy nalaman ko lang to kanina kay Gio. So, busy pala kayo. Naglilipat kayo ng bahay. Tapos umuwi pa yung kapatid ko, tsaka parents ko ngayong Pasko. So, parang daming ganap. Nung time na nagsabi nga ako sa'yo, actually, yun yung nung after nung Yote kung tama yung naalala ko. Tapos, ayun, tahimik pa ako nun eh. Tahimik pa sa bahay nun. Wala pa kaming masyadong, di pa busy nun. Ngayon lang talaga, siguro hanggang New Year. Pero siguro by January, magsuslow down ulit. Kaya ready na mag-PUB si Gio. Ngayon, pahinga siya eh. pahinga kami sa gaming ngayon. Nag-regen, no? Nag-save ng energy para sa run ng next PUB. Oo. Matinding contender si Gio, no, kung sakali na masipag yan kikita eh. pa na. May isang taon dati na di pa siya nag-work nun. Nakatapos siya ng 70? 70? 77 games. Lala. Grabe. Pero dati na yun yung pinaka, niya, addict year niya. Tsaka ang tingin ko kay Gio, wala siyang masyadong FOMO. Unlike Wala. sa akin, unlike tayo, no? May FOMO tayo eh. We want to be part of that conversation, right? Lalo na pag yung bagong game. Yung Claire, nilaro lang niya after a while. Parang yung metaphor din. Yung metaphor nga, di pa niya rin yung nilalaro. So, pag ganon, yung mga nilalaro ko, kunwari, interested siyang, gusto niya rin laruin yun, plano niya rin laruin. Hindi siya nanonood din sa akin. Sa mga games lang na wala siyang planong laruin. Kaya, para hindi rin siya ma-spoil. So, hindi siya na sa mga FOMO. Ako lang yun. Kaya ako sumali dyan. Hirap eh, no? Wala eh, kailangan din eh. Ang ginagawa, ako, to be honest, maliban dun sa may FOMO talaga ako, ginagawa ko na lang ng dahilan is content eh. Kailangan kong pag-usapan. Mali ba? Tama naman yun. Valid naman, di ba? Kailangan ko. Valid. Diba? Kailangan mapag-uusapan natin yung mga ganap. At, ikaw, Bonbon, kamusta ka nung ganap sa'yo? Pwede bang i-share, okay lang ba i-share dito yung project nating dalawa kasama si Norvin? Go. Yung Pacquiao? Go. Oo. May kami, Project Quit Yossi, kaming dalawa ni Jazz. Tapos ang mediator namin, si Norvin. Kaso as you can see, Sky, nag-fail na siya today. Oo nga, isa dyan, no? Kitang-kita Sabi mo kasi, nung trial month eh. Trial month kasi, ang penalty kasi namin, bibilhan namin ng game si Norvin pag dalawa kaming mag-Yossi pa rin. Nagalit si Norvin. Na-trigger siya kasi matatalo siya sa PUB. Pag namin ng games. Kaya next month na lang, no? Next month na lang. Speaking, pero nakailang Yossi ka na ba ngayong araw? 5. Hindi na ako lumalagpas ng 5. Mula nung mag-start tayo. Malaking improvement na yan. Ano ba yung usual mo na stick per day? 12 to 15? Grabe Sa akin. Medyo... Parang kayo nag-iihaw Nang uli. Kapag busy sa work, stress, ganyan. Pero medyo natanggal ko na siya sa mga ganong parts. Unlike nung nakaraang buwan. Kasi nga ang context nito, na-stroke kasi si Papa, so bawal na mag-Yossi sa bahay. Bawal na yung ganyan. Kaya ako tinatry ko na rin mag-quit. Tapos dinamay ko lang sila.
Okay din naman yan. I mean, willing naman ako. Gusto ko rin naman talaga. Nahirapan lang ako. May reason. Actually, meron kaming Sky, yung parang EOD report. Meaning parang everyday parang may line doon na gano'ng kalakas yung cravings, nakailang stick ka, ano yung mga triggers, ano yung ginawa mo para makatigil. Hindi ko nakwento ko na rin kasi sa PUB. Pero pasadahan ko lang dito. Sorry kung redundant, kung paulit-ulit. May nangyayari kasi sa trabaho. So parang yun yung malaki kasi nung mga unang araw namin ni Bonbon, hindi talaga ako nag-yosi lang ako pag sinabihan ako ni Bonbon na nag-yosi siya eh. Oh, talaga. Nakakadalawa lang ako, 3, ganyan. Tapos may nangyari, excuses, palsok.com. Pero may nangyari talaga na may nangyaring hindi kaaya-aya sa trabaho. Siguro, to make the story short, parang related siguro sa pagbabawas ng tao sa BPO, parang ganyan. So, may mga malalaking changes sa amin na possible na mag-iba yung yung trajectory ko sa sa trabaho. So, ganun na lang. Pero nabanggit mo Bonbon yung pinaka-challenge kasi kunwari si Sky, I think alos nasa creatives din. Ano yung nagiging trigger mo? Ano yung paano mo na ano yung pinalit mo na lang? Ano yung pinalit mo sa Yossi kasi lagi mo nababanggit na kapag na kailangan mo mag-isip o ganyan ng idea. Yossi yung mo 'di ba? Yung parang go-to mo na parang piga ng creative juices. Ano yung pinalit mo doon kung hindi ka na nag-Yossi? Kumakain ako. Oh. Tsaka Chucky. Chucky? Kasi mabistro yun. Oo nga. Tapos yung tindahan dito sa amin, yung parang siguro kapitbahay namin na tindahan. Tinanong ako one time kung di daw ba ako bibili ng Yossi. Sabi ko, hindi po. Sayang. Baka tumaba ako. May bisyo, pag may tinanggal ka na bisyo, may papalit kayo, no? Parang ganun yung... Tinry niyo mag-vape? Bawal sa amin eh. Talaga? Sa office? Sinabi ko yung kay Bonbon kasi I think maliban dun sa nicotine, Sky, I'm not sure kung may idea ka kasi I think wala ka naman bisyo. Yung sa akin kasi maliban dun sa nicotine, I think yung addiction ko is nanggagaling din sa sa oral fixation ba yung tawag doon? Yung merong inano sa bibig. Yung hit-hit buga na movement. May ganun din kasi sa vape. Oo nga. Natem ko nga, ang tinry ko nga ipalit is lollipop eh. Naglo-lollipop ako ng pag diabetes naman. Diabetes. Second floor. I love your Filipino accent. Say it again. Diabetes. Buenja. Buenja pa yun, Buendia. Ano ba ang Buenja. Buenja daw eh. Hindi Buendia. Sabi ni Ellie Buendia, Buendia daw eh. Ellie Buenja. Kasi pag may nagtatawag ng jeep dati dun sa biyahe ko, Buenja. Buenja yung pangalan. Buenja yun, Buenja. But actually, dati rin nung college, nag-yosi din ako briefly. Nag-yosi ka din? Okay. Tinry ko lang. Nakailan ka? I mean, yung... hindi naman ako yung parang... Naging bisyo, hindi siya naging bisyo. Oo. Parang lang siya, occasional lang. Pama lang cool eh. Ganun. Oo, ganun lang. So, mamaya inuubo na. Sakto nag-PM sa akin si Bon. Okay lang may share to. Okay lang to, share ko na to. Nanonood siya ng Peaky Blinders. Ito pa yung mga nag-yosi din ako. Ayun, feel mo, sombrero ka pa. Yosi sila dun, di ba? Oo. Ang cool kasi nila, di ba, ng mga gang yun, di ba? Tama ba? Parang ganun. Ang cool eh. At magiging cool din yung baga natin kung saan. Tigil na natin yung tigil nyo na yan. Yoko na. Maganda yan. Gastos. Maganda nga rin i-compute natin Bonbon yung nagagastos natin every month dahil sa Yossi. Pwede mo na. Pampa-discourage. Pero pwede. Mahal kaya? Kwentahin yun. 200, let's say 200 for 2 days. Ulan na yun.
Sa sa Korea nun just nag-yosi ka. O kasi Na- pag doon. malamig, di ba? Na-stop ko yun. Na-stop ko yung Ah, Yossi talaga for doon? 5 years. Baliktad daw. 5 years ako nung nag-Yossi. Kung saan malamig na lugar. Ano yun eh, nakwento ko rin sa PUB pero ulitin ko na lang din dito. Nung ina-analyze ko, daming factors to consider, I think, kung bakit ko natigil. Kasi ngayon na nag-attempt kami ni Bonbon na mag-quit, tinatry kong i-channel yung old me kung paano ko siya nagawa at kung bakit ako bumalik sa pag-Yossi. Ang naisip ko, unang-una, yung presyo, ang mahal kasi ng Yossi doon, parang nasa 500 pesos, parang ganyan. Tapos wala siyang tinitingi. Isang kaha. Tapos, wala siyang tindahan. So, imagine nyo winter, magpo-full battle gear ka para lang bumili ng Yossi. So, super hassle. Tapos, pangatlo, namatay yung airpods ko. Pang-apat siguro, galing sa breakup. Pag galing ka sa breakup, parang you're trying to prove na I'm better nung nawala ka, parang ganun. Trying to better yourself, parang. So, ang naging trigger lang din naman sa akin pagbalik ng Yossi BPO eh. Hindi naman sa pagiging excuse pero yun talaga. Kasi from 2014 to 2019 ako bumalik ng Pilipinas. Tapos 2019 ng May, tapos nung naubos na yung budget, kailangan ko na maghanap ng trabaho. Naghanap ako ng trabaho ng mga around October. Hindi pa ako nag-Yossi nung natanggap ako sa BPO. Nabalik ako sa Yossi nung nag-start na ng stress. Tapos, maliban dun sa stress, alam kong mali ito, pero valid eh. Ganun talaga yung nangyari. Yung pag nag-Yossi break yung mga boss, gusto mong makichismis eh. Sumasabay ka. Okay. Sumasabay ako. Part ng, ang pangit yung sabihin, pero part ng politics. Kasi social, siya eh. Social interaction din siya eh. Tapos malalaman mo yung mga nangyayari na hindi makakwento doon sa production, yung mga ganun-ganun. Hindi ka ang pangit naman na sasama ka doon tapos di ka nag-Yossi, parang napaka-obvious na gusto lang na itong mag-data gathering. Lang. Data gathering. In English. Pero, yun yung ano. So, ang mahirap siya. Mahirap na mahirap gawin. Pero, let's see. Anong mangyayari? Kaya tiwala kaya natin ba? Kaya natin na ba? Magtulungan tayo. Dalawa. Share ko ba dito? Share mo. Nung isang araw na naginip ako, nag-Yossi ako sunod-sunod. Like, bugal ako na bugal. Withdrawal na yun. Ganun. Pero meron ka nakwento na magandang effect na parang gusto ko yun parang gusto ko ma-experience yun. Sabi mo na natulog ka tapos gumising ka ng maliwalas. Oo. Kasi, parang, di ba nag-cut down na nga ako. So, sa umaga ko lang siya ginagawa. Kasi umaga, hapon, ganun lang. Tapos paggabi, di na ako nag-Yossi. Dati kasi before ako matulog. Basta sa gabi, nakaka-3-4 na stick pa ako eh. Nung inalis ko siya, basta strictly 11 to 12, inaantok na ako, tapos tulog ako agad. Hindi na ako yung parang paikot-ikot pa, ganyan. Tapos pag-gising ko, hindi ko alam kung, feeling ko naman effect na to, kasi nga nag-cut down ako eh. Ang dami kong energy, tapos parang ang ganda-ganda ng mood ko ng mga nakaraang araw. Tapos parang lahat ng kausap ko, kahit yung mga katrabaho ko, kahit bad trip na ako sa kanila, okay lang. Masaya. Meron ka ba at kung meron nawala ba yung morning cough? Morning cough na wala. Pero ang napansin ko, medyo lumalabas yung mga plema ko mula nung So, baka part. Maganda yan. Gawin natin yan. Bagong image ng Update parang na kunwari yung, di ba meron ngayon yung kay Bianchi, yung meron siyang runners keme na sa community niya. Tatakbo-takbo sila. What if magganon din tayo, no? Takbo tayo. Actually, di ba sila MC? Parang gusto nila eh. Tumatakbo nga sila. Pero kailangan tayo tatakbo, Antipolo to, no? Alilakad pala yung gagawin. Taga-saan ka ulit, Mon? Taga Bulacan. Antipolo to Bulacan. Kahit malapit ka ba sa tikling, kahit magpabalik-balik lang tayo nung pataas, patirik.
Ang hirap Yung- nga dun sa inyo paakyat. Lugi. Totoo. Ay, nako. But, anyway, let's see kung anong mangyayari. Wish us luck. Sabayan nyo rin kami kung trip nyo. Kung gusto nyo. Yes. PM kayo. Kung ano. Uy, Jess, ganyan. Uy, Bonbon. Na-inspire ako sa inyo. Kung may inspire kayo sa amin. Sali kayo GC namin. Sabi niyo episode ko, makakailang yosi ako sa episode na to. But anyway, so bring your own topic, Bayot episode. Ito yung isang segment ng TGS kung saan mga guest at co-host may baon na bite-sized na topic na related sa video games. So kung familiar kayo sa ginagawa namin before sa topic and sa BBS, parang halos ganun din yon pero more on focus sa video games. I think maganda rin to na exercise, hindi lang sa amin na host, pati rin sa guest na sila yung mismong may dala ng topic, hindi yung parang ako yung nag-ano ng topic. I think maganda rin kasi hindi ko naman lahat ng topic may isip eh. Maganda rin na meron kayong sariling dalang topic na para pag-usapan dito. At dahil tradisyon sa Bayot episode, ito, yung guest ang unang magbabato Ay. ng topic. Ano pala yun? Sky! Ano yung baon mo? Okay. Actually, medyo common naman na tong topic ko, pero parang di ko recently narinig sa inyo or sa recent episodes. Pero more of curious lang din ako since hindi ko pa rin natanong din kahit sa mga ibang members din sa community. When it comes to the topic na sa games, di ba? Pag tinatackle yung topic na art versus artist in general. Oh, okay. So, like, ang mga tatanungin ko doon in regards to that sa games is that, meron ba kayong mga, parang yan, in that context sa atin, developers, tsaka yung, versus, yun nga, sa games mismo. So, parang, sino yung mga devs na trip nyo, like, yung hinahangaan nyo, pero wala, sablay talaga yung game na nilabas nila during, I don't know, after a while, tapos vice versa. Or yung gustong-gusto nyo yung game na nilabas nila, pero as a person, di nyo sila trip. Oh. Nice. Sagutin ko ba? Ako ba sasagot agad? O kayo muna? Mag-piggyback lang ako doon kasi magandang topic siya. I'm not sure kung 1:1 pero medyo related din. Lagi ko siya natatanong pag napapasadahan yung Hogwarts Legacy dahil doon sa may issue si ang pangalan nito si J.K. Rowling sa mga beliefs niya or sa politics niya kung ano man. Tapos parang yung separation ng art sa artist. And kunwari, siguro kung familiar rin kayo sa anime, kunwari, sino ba to? Yung author ng Samurai X. Kunwari, yung Samurai X, favorite ko yun na anime and manga. Tapos parang, I felt, betrayed na yung story na yun, yung manga na yun, yung anime na yun na gustong-gusto ko is produkto ng isang taong questionable. Parang ganon. Pero hindi ko ma-separate Lods parang hindi ko nahihirapan ako na parang porque ba ganun yung gumawa nun, hindi automatic hindi na maganda yung hindi ko na magugustuhan yung anime o parang i-erase ko yan pero I digress. I don't think na yun yung mismong gusto mong i-topic Sky no pero yun lang naalala ko lang yung talking point na yun. Ikaw ba, Bonbon, meron ka bang take doon sa ganun? Sa mismong topic? Actually, parang iniisip ko yung mga nilaro ko tsaka yung mga devs nila. Parang so far, gusto ko naman yung mga devs. Except lang siguro sa NetEase. Ano ba yung NetEase? Chinese yun. Chinese Ang sakto sa sinabi ni Sky kanina, no? Racist ka na rin. Uy, hindi ako racist. Kasi, di ko alam kung tama yung nare-recall ko ha. Pero, notorious kasi yung NetEase pagdating sa mga in-game
purchases. Purchase? Okay. Doon sila magaling eh. Kasi, alam ko yung Once Human, ganun yung pinasok nila eh. Tsaka yung itong bago, yung Where Winds Meet, may ganun din. Tapos sa kanila din yung Marvel Rivals. Basta magaling sila magpasok ng mga in-game purchases. Tapos mapipilitan talaga yung players bumili. Sila lang yung on top of my head. Pero other than that, feeling ko okay naman ako sa mga devs ng mga nalaro ko so far. Blizzard. Buti pinalala mo. Ganto lang. Nag-Diablo ka ba, Bonbon? Oh, nag-Diablo 4 ako. Di ba nakwento ko before? Day 1 ako noon. Tapos nung may changes sila, wala na, sayang. Okay, bye. Oo nga, no? Ganto lang pala ako sa... Kahit si Dre eh. Ayaw na nga niyang di ba parang hate na niya yung yung Blizzard. Ikaw ba, Sky? Anong pinagmula na itong topic mo? Actually, dati rin kasi, naalala ko rin kasi, nung release nung Hogwarts Legacy, ako talaga personally na-enjoy ko yung game. Same. Pero ayoko rin kay J.K. Rowling. Pero, medyo nairita ako during that release kasi sobrang ingay nun that time na parang even yung mga sa certain gaming groups na involved ako during that time, ganun. Parang lahat sila, kahit di pa lumalabas yung game, sobrang boycott natin yun. Parang sobrang malala na yung hate culture during that time. So, naalala ko lang din yun. Parang, paano kayo hiwalay yung love ko for that game? Like, let's say, na wala naman talaga siyang talagang kinontribute within that game, di ba? Pero, since sa kanya yung IP, talagang meron talaga siyang makukuha or may portion siya talaga. So, unavoidable yun. Pero parang, ang hirap naman kasing na okay, boycott mo to. Pero paano naman tong devs na actually gumawa ng game na yun? Tapos ang ganda ng pagkakagawa nila. Tapos hindi ko rin maalala kung first project ba ata nila yun or hindi. Basta, pero back then ganun. Tapos parang bakit kina-question agad ng mga tao just because yung ganun. Pero ako, siguro case to case yung ganong situation. Pero most of the time din naman ako, hindi ko naman ina-associate yung creator or yung artist ng nung product na yun or art na yun. Pero parang ang ginagawa ko na lang is, okay, questionable. Kunwari, ayoko sa developer na yun. Pero bakit di ko laruin? Ba't di ko i-try? Para tignan ko kung talagang pangit ba siya or talagang in-apply ba ng devs yung mga parang ganun, yung mga papasok din mga pinipilit na DI, ganyan. So, parang pag ganun, I just see it for myself. Pero, siguro sa akin, ang example ko rin siguro is, in terms of art, hinahangaan ko yung talent ng art sa games ni Kojima. Okay. Pero as a person, hindi ko siya trip. Oo nga, no? Gets. Sobrang iconic sa aming magkakapatid yung MGS kasi parang yun yung pinaka-favorite ng kuya ko nun dati. Tapos nanonood kami magkakapatid talaga na mula the entire series. Na pati yung PS4 namin nun, yung MGS version pa yun. Tapos ngayon, parang nung nagsarili na siya, which is deserved naman niya kasi grabe yung talent niya like, hindi siya yung parang ordinary person lang na kung mag-isip. Pero, hindi ko talaga trip yung yung sobrang out there niya na I am Kojima. Na ako gumawa ng lahat na lang naka-branded Kojima.
Totoo. So, ayun, sa akin ganon. So, ang tanong ko is, sino pa sa inyo? Or example din na ganon. Mag-comment lang ako ng mabilis doon sa sorry, doon sa kay Kojima. Halos same tayo ng nararamdaman. Maliban doon sa hindi ko talaga trip yung humor niya. Sa games. Sa games. Or in general. In general din siguro, pero yun nga, yung tumatawid din kasi talaga yung yung pagiging borderline. Hindi ko alam kung borderline pero narcissistic yung Medyo. Nagkaroon nga kami ng comparison kanina ni Gion doon sa spoiler cast namin ng Alan Wake. May mga self-insert rin naman si Sam Lake sa games niya, pero it doesn't parang feel na alam mo yun na parang narcissism yung iba eh. Ewan ko. Pero hindi ko naman yung sinasabi to disregard yung output niya kasi maganda rin naman talaga pati yung creativity niya, yung mga ideas niya kasi maganda rin naman talaga. Hindi ko lang trip yung may selfie palagi sa lahat ng artista na Yun nga parang film showing yung mga niya. Mga lunch niya na yun. I mean, Tsaka gets ko naman na part na rin siya ng branding niya. Siguro. Na yun yung pagka niya, pang-reach niya rin towards international market. Ganun. Tsaka naiinis din ako kapag binibigyan ng 3 hours airtime ni BFF Jeff Keighley sa awards. Sa susunod na event. mamaya tuloy sa next week no. Para nandun ulit siya. But yeah, I mean deserve naman. So sa akin naman dun sa topic, sorry lumalayo tayo, ang dami kong ebas. Hindi ko alam kung pasok correct mo na lang ako, Sky. Hindi ko trip talaga yung developer na to, pero may mga games sila na trip ko. Hindi ko trip yung Ubisoft talaga. Tumawa sa board. Pag kasi mga di ko trip, kinakalimutan ko na eh. Kumbaga, did it even exist? Tinan mo yung Blizzard, di ko na naalala. Kalimutan ko na nga nag-Diablo 4 ako eh. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. I don't think na hate to eh. Hindi ko hate yung Ubisoft eh. Hindi ko lang talaga sila trip. Siguro nag-start to sa Watch Dogs. Tsaka dun sa mga ibang open world games na formulaic na parang super padded sa kung ano-anong shit. Pero to be fair, na-enjoy ko yung Child of Light. Game nila na yon. Na-enjoy ko yung Assassin's Creed Origins, yung kay Bayek of Siwa. And yung pinaka-latest na laro ko sa kanila, yung Prince of Persia na The Lost Crown. I think napaka-underrated nun. Kung fan kayo ng Metroidvania, must play yun for me. And platforming, I think yun yung best Ubisoft game na nalaro ko. Pero yung mga nilalabas nilang game, yung parang may pagka hindi ko lang siguro dyan. Siguro I'm trying to parang articulate kung bakit pero siguro hindi ko lang talaga genre yung mga games na nire-release niya. Kasi bumabenta naman, I think. Maliban na lang siguro dun sa mga bagong Assassin's Creed na makikita natin siguro yung decline ng sales compared dun sa kasi kahit sabihin natin na kunwari yung Assassin's Creed Origins kasi kung tama yung memory ko, yun yung first Assassin's Creed nila na medyo nagkaroon ng mas deep RPG elements compared dun sa mga old na Assassin's Creed. Tapos sinundan na siya ng Assassin's Creed Odyssey na super laki din. Tapos yung last, yung sumunod is yung Valhalla na super laki din. Tapos merong Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Shadows. I think from Mirage going to Shadows, doon na medyo may decline Pero other than that, meron pa rin silang ibang open world Watch Dogs, Far Cry. Parang siyang same format na iba yung skin as an outsider, ganun ko siya na nakikita. So parang hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto yung Ubisoft. Anong specifically siguro na or decisions na ginagawa nila currently na hindi mo trip?
Siguro yung unang-una is yung hindi ko gusto pero gets na nagfo-focus sila doon sa kung ano yung bebenta na game kasi ganun business naman talaga yun right? Kung yung certain IP na to is bumebenta, bakit hindi natin gawin or gawa ng game? Siguro maliban doon sa format na yon and yung open world fatigue, nag-originate yung hindi ko pagkagusto sa kanila doon sa Child of Light dahil parang yun yung favorite ko na Ubisoft game. And I mean, gets ko na bakit natin susundan ng game na yan, yung IP na yan, o ba't pa tayo gagawa ng IP na yan kung hindi naman kumita. Pero, ganun ba palagi? I mean, hindi pa pwedeng sugalan ulit yun. I don't think so. Siguro hindi nga talaga. Pero, kunwari, itong Prince of Persia and the Lost Crown, right? I think hindi rin talaga siya bumenta, di ba? Oo, pero parang nilangaw- hindi rin kasi nilangaw siya din siya. minarket masyado. Pero ewan, ayun nga. Like what you mentioned, feeling ko nga hindi rin siya ganong bumenta. Pero alam mo, kahit sinong taong kilala kong naglaro nun, lahat sila nag-enjoy dun. I-delete ko yung Facebook page ko kapag nilaro ko kasi hindi nyo nagustuhan. Maganda talaga siya. Lalo na kung fan ka ng Metroidvania. Parang for me, kung fan ka ng Metroidvania, must play yung Prince of Persia. Sabi ko nga nung after finishing that game, forever akong magiging advocate ng game na yun. Kung meron akong chance na ibida yung game na yun, Prince of Persia, The Last Crown, ibibida ko yun. Ang ganda ng concept niya, ang ganda ng exploration, ang ganda ng skill. Mostly kasi sa dumadaldal ako, sorry, na-hype ako, Prince of Persia kasi. ang tawag dito, mostly kasi kapag Metroidvania, hindi na-highlight yung gameplay eh. More on parang kunwari directional lang yung gameplay mo. Yung parang slash forward, slash up, or let's say pogo. Usually ganun yung movements ng ng mga 2D space, 'di ba? Etong Lost Crown, combo yung combat niya. And maliban doon, yung mga puzzles niya incorporated doon sa abilities ng Metroidvania, usually kunwari double jump or yung mag-propel yung character mo paano. Tapos yung 'di ba mechanics sa Prince of Persia yung time, yung papatigilin mo yung time. Incorporated din siya sa mga puzzles tsaka sa mga platforming. Ang ganda talaga niya. Laki niya guys. Sorry. Matandal ako. Yun. Yun lang. Iisip ko. Yun lang. Meron ka pa ba, Sky? Yun lang actually. Si Bonbon. Ikaw, Wala. Bonbon, meron ka pa? Ang mga naisip ko lang, Ang tawag dito, di ko alam kung mag-agree kayo dito and di ko rin alam kung pasok pa to sa topic mo, Sky. Yung, gusto ko yung game kasi nalaro ko siya. Pero ayokong suportahan yung developer and yung publisher kasi Sino yan? gets ko yung ginagawa nila sa utak ko. Sino yan? Genshin tsaka yung Hoyo. alam mo, Nilaro ko yung Genshin Lods, maganda yung Genshin. No steer. No steer. Kung mag-judge kayo ng game, aalisin niyo yung mga biases natin. Maganda yung game as it is. Pero ayoko talaga ng gacha. Ayoko mag-gacha. Ayoko ng business model na yan. Sige, Bonbon. alam mo, yan din yung ibabato ko sana kasi halos lahat naman ng mga games ko pasok sa gacha, tsaka yung sa mga may microtransaction. Pero wala malakas yung FOMO sa akin eh. Kunwari yung Riot Games, ang mahal nila magbenta ng skin. Which bago pa ngayon. I just bought the bundle. Magkano? Kasi 4K. Utang ina mo. Ayan, mahal nga. Bundle naman kasi. Pero kasi, Sige, justify mo sa utak mo. Bundle naman kasi. Digital bundle. kasi, may 4K. kumakanta, tapos ang dami niyang effects. O, di ba? Feeling ko kasi yung mga gantong developers, yung MiHoYo, yung Hoyo Games, Riot, yung EA, NetEase, alam na nila yung formula paano kukunin yung mga gamers. So, parang nagdadalawang isip ako kanina kung ibabato ko siya kasi ayoko silang i-support pero at the same time, part naman ako ng problema. So, ba't ako magrereklamo?
gets naman. Gets yung aspeto na yun. Actually, Pwede bang sige, ikaw muna, Sky, sorry. meron pa ako din. Pero, more of to eh. Alam mo yung, parang sa current gaming scene, usually hindi ko gusto kung sino yung nasa taas. When it comes to Sony, Nintendo, Xbox, PC, mga ganyan. Ang reason ko doon kasi, kung sino yung nasa taas, sino yung pinaka talagang malakas sa kanilang lahat, sila yung laging lumalaki yung ulo. I mean, yun yung asset or power nila for being at the top. So, Magiging arrogant, no? Shout out kay Master RCB sa support niya sa Nintendo. Kapag yung problema. Parte dyan yung problema. Like, ako, bumili ako ng Nintendo Switch 2. Pero na bumili ng Pokemon. Kasi gusto, like, before, sobrang na-enjoy ko rin talaga. Like, I mean, no attack naman to those who bought the game. Especially, mga narinig ko na nag-enjoy ng gameplay ngayon, nung bagong Legends ZA. Pero, sa akin kasi namatay ni parang over the years. Starting siguro nung Sword and Shield. Pero yung mga earlier Pokemon, talagang dati, nag-aagawan pa kami magkapatid, maglaro eh. Pero kahit yung kuya ko nun dati na naglalaro pa ng competitive, pero inaantay na lang niya na bumalik ulit yung dating creativity ng Pokemon in general. Naramdam mong hindi tinipid. Tama yan. Tama attitude. Tama behavior. May limit na. Parang ganun. Pero, wala eh. Kahit namang ganito kami, dami bibili. So, wala rin. Oo. Ang tawag dito, yung sa Nintendo naman, gets ko yun. Kaso, kung sakaling maglalabas din ng bagong Zelda. Akong Zelda, wala ibang usapan yan. Take my money. Diba? Let's go. Naalala ko, ikaw din, meron ka din nung yung Tears of the Kingdom, di ba? Di ba si Bonbon din? Nakita ko sa episode nun. Ayo, nakaganon din siya. O, kita mo, lahat tayo. Parte ng problema. Hindi na nga ako nagsasalita eh. Diba? Pero kaya kong i-justify sa utak ko yun kasi totally different naman yung treatment nila sa Zelda compared sa Pokemon. But, nagigilty ako. Bakit? Kasi naka-add to cart sa akin yung ZA eh. Plano ko siya laruin sa sa Pasko. Pag wala nang trabaho. Huwag mo na kami pansinin. Okay lang yan. Sorry Mas okay na yan kasi maglaro ka na lang yan kasi mag-Yossi. Di ba? Yes. Actually, sasabihin ko sana mas okay yan kaysa bumili ka ng skin eh. Pero mas better yung sinabi mo si Kai na Yossi. Pwede ko tanong Bonbon kung kaya lang at kung okay lang i-share. Sa tingin mo, magkano nag-gastos mo sa skin? Valorant. General. Sa Valorant. Ballpark, yung mga ballpark. Range. Siguro yung ballpark 15 above. Okay. Kaya pa. Hindi pa naman ako ganun kalala. May kilala ko nasa 50,000 eh. Mga ganyang. CMN. Ay, sorry na name. Sa Storm. Dulas. Sorry po. Hindi ko na idadak si Sands, malaki din yan. Hindi ko na alam kung magkano yung total na nagastos niya. Pero isa din yun sa Actually, dati, nung peak din ng Genshin, parte din ako nun eh. Buti nakalaya na ako eh. Kasi maganda naman talaga yung Genshin eh. Lahat kami na naglayaban-laban pa kami na, lumabas na yung bagong banner. Diba? Tapos gagastos ka ng Primo Gems. Yung kuya ko na siguro kaya na niyang bumuo din ng high-end PC. Lala. Buti lahat kami nakalaya na. Na kami, sober.
Meron din pala ganyan, naging parte rin ako ng problema pero mabilis lang. Yung nauso yung Pokemon na card, ina gumastos ako Ay, noon. oo. Yung sa Apple Store, yung yung card view. Nakalink. Oo. Yung Oh, mobile bilis game. eh. Bakit? Yung mobile game na Pokemon. Ang inang yan. Ako Nakakainis. nagano lang ako doon. Yung ano yun? Battle Pass ba yun? Oo. Yun lang. Yung Yun ang sabi ko, limit na to. Ayaw kong simulan to. Pero nakano lang yata ako doon, 1K lang naman. Hindi katulad ni Master RCB na naka 5K plus na yata yun, o 10K pa. Sige, bandlaglag pa tayo ng mga tropa natin. Damay na natin si Atikas. Atikas, magkano nagastos mo sa Genshin? Pero hindi na yata nag-Genshin ngayon si Atikas eh. Pero alam ko, parang gumastos na niya yata yan. But, you do you kung saan kayo masaya. Nalamang kayong inaagabyadong tao. Basta may extra money. Oo. Yes. Hindi naman yan kurakot, galing sa kung anong shit na project. Pero yun nga, parte kayo ng problema. Tanggap naman. Okay. Okay. Ito naman. Sorry. Hindi sorry. Hindi sorry. Next na ako, Bonbon. Last ka na. Gusto kong itawid to yung sa topic ni Sky. Actually, hindi siya related. Totally different. Pero, super curious lang ako kasi na-recall ko nung nag-record kami ng podcast kagabi. Nabanggit ko si Jenica. Si Jenica kasi, nabanggit ni Dar dahil doon sa movie na Sunshine. Tapos pinanood ko din yung Sunshine kagabi. Magaling yung acting ni Jenica at ni Maris doon. Pero naalala ko kasi si Jenica, meron ako sa kanyang random encounter nung Pasko. Bata pa ako noon. Hindi ko alam na si Jenica yon. Parang nung tumanda na ako, doon ko lang nalaman na si Jenica yon. So, December rin to. Usually naman dati, nung bata ako, pag nakakatanggap ng regalo, ng pera, ganyan, sa mga ninong, sa parents, sa mga tita, lola, ganyan. Kapag nakaipon ng pera, usually kaming mga magbabarkada nung bata pa, pupunta kami ng Mega Mall. Tapos syempre, time zone or bibili, ganyan. Tapos ang number 1 na puntahan namin, that time, it's either doon. Hindi ko lang kung familiar kayo doon sa mga store. Doon sa baba ng Mega Mall, meron doon Bushier, Circuit City, mga bilihan ng mga pirated na PS1. Tapos meron din sa Toy Kingdom. Tapos tandang-tanda ko yung Toy Kingdom sa Mega Mall. Parang may malaking area na mga na space, tapos parang andun yung mga laruan, iba't ibang section. Tapos meron siyang parang enclosed na parang room. Yung room na yon, andun yung mga parang mga devices. Meron doon yung mga bili ng PlayStation, bala ng PlayStation, mga console. Andun din yung parang laptop na laruan, alam niyo ba 'yon? Yung VTech ba 'yon? Basta yung parang hindi siya literal na laptop pero parang laptop na ano ganun. So andun sa section na 'yon. Tapos nung bata ako, doon ko din na-experience yung doon ko unang nakita yung Final Fantasy 8. So kung OG listener kayo ng TGS, alam niyo na tong kwento na to nung guest ko si Ricky Flo ng Magic 89.9 DJ siya. Dahil fan din siya ng FF8. Nakwento ko rin yung story na to. Nung bibili ako ng Final Fantasy 8 kasama ko yung best friend ko, si Jerry, na pumanaw na, sorry, ang dami kong tangent ng putang ina. Andun si Jenica. Andun si Jean Garcia. May kasama siyang bata na babae. So I would assume na si Jenica kasi ang ganda eh. Parang, ang ganda nito, crush ko to. Tapos later on, di pa siya nag-artista. Doon ko na lang, si Jenica pala yun yung nakita namin na kasama ni Jean Garcia. Siyempre si Jean Garcia, kaya na namin kahit bata pa kami. Pero si Jenica, hindi pa. Bata, halos kaedad namin, parang ganyan. So, siyempre, Pasko, video games, ganyan. Actually, hindi lang naman ito. Mamaya meron pa akong may share, depende sa inyo. Gusto ko lang malaman, meron ba kayong mga parang memorable na moments ng December or let's say Pasko na video game related na parang tinitreasure nyo? Kasi ngayong matanda na ako, parang wala na. Lungkot pa. O, doon sa angle na regalo Parang kasi siyempre, minsan, siyempre, gamer meron, hindi naman sa akin nawawala na kahit anong buwan niya, mapa December or anong okasyon, naglalaro pa rin naman ako. Pero before kasi, lalo na nung mas bata, parang mas marami akong memorable na
na moments na tied doon sa Pasko tapos video games. Kasi una-una, pag magtatanong yung parents ko, airmats ko, anong gusto mong regalo? Syempre, laging related sa video games. Ganyan. Or pag bibigyan ako ng pera, bibili ako ng video games. Or let's say, meron pa mga moment na ano yan, yung Pasko, ibisperas ng Pasko, tapos naglalaro kami ng mga kapitbahay ko, mga kaibigan ko sa bahay, nagda-dance-dance revo kami, or nagteteken kami, mga ganong moments ng bata. Ngayon kasi more on parang solo na lang eh. So, hindi ko alam kung, medyo sugal na topic kasi hindi ko alam kung meron kayo, pero just in case may ma-recall kayo, meron ba kayong ganong moment na nung Pasko or let's say yung December mo, na month na super memorable sa inyo tapos video game related? Ikaw muna, Bonbon. Medyo chismis to. Nag-slide. Sige, go. Okay lang. Kahit hindi bata kahit yung matanda na kayo kasi baka meron din naman sa inyo na memorable na, 'di ba, high Gusto school na kayo, namin yan. college na kayo, or adult na kayo. Okay lang din naman 'yun. Siyempre wala ako nung medyo bata ako kasi Mm. nito lang naman talaga ako nag-games eh. So, siguro, may kalandian ako dati sa Discord. Tapos, nung magpapasko, binilhan niya ako ng It Takes Two. Oh. Tapos kasi yung year na yun, parang first time ko magka-PC, first time ko maglaro-laro. Pero doon ko rin na-appreciate yung ganong parang co-op gameplay. Ayun, nilaro namin siya hanggang January, tapos natapos namin. Sa'yo naman. Ano yan? Hindi kayo nag-materialize? Yung kaano mo na yan? Hindi eh. Pero we're Ano lang good yun? friends now. Oh. Harot. Ano lang, okay. Tapos nag-aya siya mag-It Takes Two kasi sabi niya maganda. Tapos parang beginner friendly. Tapos, di ko siya makalimutan kasi yun yung unang game na nahirapan ako mag-platforming. Kasi di ba yung may part sa It Takes Two na kailangan mo talagang tumalon-talon. Ang kinokontrol ko kasi si Cody ba yung lalaki? Si Cody. Yung mataba. Tapos may part doon na magdadrive siya ng airplane. Siguro mga naka 10 times kaming try nun kasi hirap na hirap ako mag-ganon-ganon. Lutz, meron ako nare-recall na parang recent lang to, last year? Oh. Tama ba? Last year lang to nangyari? Hindi, matagal na to. 2023. Ang tagal na ba to? 2023. 2 years. 2 years ago. Memorable siya kasi first time kong maka-experience ng It Takes Two. Tapos may ganong co-op play, tapos platforming. Ayun. Memorable siya dahil dun sa tao, dahil dun sa game. Feeling ko mas lamang yung game kasi mas naaalala ko yung hirap ko dun eh. Kasi, di ba yung sa It Takes Two kasi, kalahati lang ng screen mo yung makikita mo, tapos kukontrolin mo. That year, yun lang din yung year na first time kong gumamit ng controller. So, medyo bonak pa ako. Tinitingnan ko pa saan yung A, B, X, Y. Hirap na hirap talaga ako sa platforming. So, second time kong nilaro yung It Takes Two. Magaling na ako. Okay na ako. Iba na yung kalaro mo nung pangalawang beses ng It Takes Two. Ibang talugo. kaya talaga nag-alangan akong ikwento to kasi medyo chismis yung dating eh. Yung pangalawang kalaro mo ng It Takes Two, kalandian din ba yun? More or less. Mali yun sa... Di naman kasi magkasunod yun. Like, that's a year after bago mangyari yung mga ganun. Parang same vibe yun, Bon. I'm not sure kung mag-a-agree si Sky, no? Tsaka yung mga nakikinig sa atin. Parang same vibe yun na meron kang kalandian na ito yung go-to place nyo, tapos yung second mong kalandian, doon mo din dinala. Di sorry. Pero, kasi, masaya kasi siya laruin. Tapos yung Gets naman, no? si tropa naman, pumayag naman siya. Pumayag naman siya makipaglaro. Di sabi ko, Tropa zone pa nga, ni... Okay. Kinuha ko kasi lahat ng achievements nun sa Steam. Kaya ako siya nilaro ulit. So, nung sa pangalawang laro mo na, ikaw na yung nagtuturo?
Medyo di na ako ganun kabonak. Oh. Ito kasi Oh. si Jess, nilalamang yung chismis part eh. Hindi yung gaming experience eh. Naano ko lang eh. Tawag dito, syempre, di ba? Parang... So ngayon na-curious ako, Bon. Sorry, no? Ang daming follow-up question sa utak ko. Ibang tao din ba yung kalaro mo ng Split Fiction? Or... Pwede bang sa post-show na lang? Yan. Kasi co-op din yun, di ba? I would assume na, co-op din yun. di ba? Same developer, di ba? Parang, siya rin ba yun? Or bumalik ba yung una? Or parang tumawid yung pangalawa? I invoke my right to remain silent. Okay, granted. Hindi, pero kasi, memorable lang siya sa akin kasi nga yung year na 2023, yun talaga yung nag-start akong mag-explore ng games. Tapos believe it or not, yun lang din yung time na natuto ko gumamit ng controller. Kaya yung senses, yung saan yung yung R3, R4, mga ganon. Di ko alam yun. Hanggang ngayon nalilito pa rin ako. Pero nakakatuwa siyang experience eh. Tapos yun pa yung laro. Kapag naiisip mo na pag-uusapan natin yung It Takes Two, naalala mo ba yung tao na yun? Yung Hindi, mas naalala ko yung ending eh. Tsaka yung mga kalokohan ko dun sa game eh. Ang dami ko talagang failure nun. Ilang beses akong namamatay pag platforming. Parang yung relasyon nyo, naging failure. Gago. Nagago. So bagay, di ba divorce din yun, Lods? Tama ba yung story nun? Di ba parang magde-divorce sila? Yung ano. Oh, pero das parang spoiler na. Pero sa end parang di na nila tinuloy. Kasi winwork out nila. Parang kayo din. Maganda yung game. Ewan ko lang bakit na-associate siya ng mga tao na pag nalaro daw siya ng mga mag-couple, naghihiwalay. Kasi nahirapan. Nahirapan. Na-tilt. Naghiwalay din kayo, di ba? I guess. Pero kasi parang amicable naman yung... Wow, amicable. Nice. Ganda na. Pwede mo sa post-show na lang po ito kasi medyo out of topic. Sige. Mahaba yung oras. Hindi na kita i-grill. Pero ganda ng ano na yun. Ang dami ko pang follow-up question pero... Di ba, last na talaga promise. Tapos hindi na kita kukulitin, Bon. Nag-chat ka sa akin, wag mo na akong hindi ka lang. Hindi. Iba nare-replyan ko, sorry. Okay. Hindi. Ano ba yun? Kasi pwede ko bang i-relate sa iba mong kwento? Yung Oo. Appealing ba sa'yo yun sa meta mo or dun sa ano mo na parang kung baga yung kasabihan na a way to a man's heart is di ba? Parang sa pagkain parang ganyan. Sa iba, a way to your heart is pag-gift ng game. Ganun ba yun? Hindi rin eh. Ay, hindi rin ako. Kasi di ba mayroon ka din ka-Monster Hunter dati na jowa mo. Tama ba? Yung nagregalo sa'yo. I invoke my right to remain silent. Bahala kayo gumawa ng kwento. Hindi ko sasagutin yan. Okay, sige, ikaw naman, sorry. Pero, actually, madaming namimigay sa akin ng games. Na-appreciate ko naman. Pero it doesn't mean lalaruin ko siya, mga tropa. Wala kayo. Aba ng hair mo May Naiisip siya. ng games Ano ba to? Tama na. Sky, i-save mo si Bonbon kasi dami ko pang follow-up question. May moment ka ba na na pang Pasko, December na related sa video games na memorable sa'yo? Kahit hindi ka bata, kahit hindi ka nung bata, kahit nung bago na. Siguro, medyo may edad na naman na nun. I mean, working na nun. Context lang na actually, kaming, like, yung main family ko, lahat kami walay na. Like, ibang bansa, ibang lugar, basta. So, tapos, usually, alam mo yun, pag Pasko, di ba, parang
dati pag naalala mo talaga pag Pasko, pag mga bata kayo, sama-sama kayong lahat, ganyan. Kainan, ganyan, handaan. Tapos dati rin pag Pasko, masaya kasi kapag yung maglalaro din kami magkakapatid, yung maraming may mga ninong-ninang na magre-regalo ng kung swerte, pera. Tapos yun yung gagamitin mong pambili ng games, gano'n. Pero ngayon, nung tumanda na rin ako, may era ako na na-addict ako maglaro ng FF14. Oh, okay. Tapos, actually, may mga naging friends or sabihin ko na siguro yung life until now, parang naging tropa ko na sila. Tapos, for context din, lahat kami nasa ibang bansa. Oh. Tapos, parang sila na yung naging go-to ko nun. So, even during that Christmas, kasi pag sa amin ng family ko, iba-ibang time zone eh. Pag nagtatawagan. So, maya-maya, magbabati dito, ganun, magbabati na. So, dito sa set of friends ko nun, medyo magkakalapit yung time zone namin. Okay. Siguro 1 to 2 hours difference lang. So, ang ginagawa namin, parang, kunwari, pag may mga guild, gano'n, nagsiset kami ng event, parang pag Pasko, gano'n. As in, talagang chill lang, mag-gather kayo, tapos magbabatian. Magtatambay lang kayo sa isang lugar, magkukwentuhan, gano'n. Parang for me, memorable sa akin yun kasi, especially yung time na yun, single pa ako. So, parang, yung thought na kahit na magkakalayo kayo or through screen lang, parang possible pala yun na meron kang parang maging ka-close din. Na even through games. As in to the point na nag-meet na kami lahat din over the years. Yung isa binisita ko noon, tapos yung isa binisita naman namin. So, parang nakakatuwa lang na mga kaibigan ko na hirap makipagkita na taga dito lang. pero isa ibang bansa na gawa ng paraan. Na I guess yung Christmas na yun, memorable siya kasi parang pag sanay ka na 'di ba? Pag na mag-isa sa bahay or walang masyadong na sobrang tahimik ganun. Tapos parang yung Christmas Eve na yun, parang naiba lang. In a sense na may mga kasama din akong mag-celebrate na kahit sila rin, hindi sila yung parang super jolly na nung mga bata tayo na sobrang excited. Pero yung may company lang, nakakatuwa lang. Like, for me. Gets naman. Sa ngayon, medyo busy na. Pero parang, alam mo yun, may times pa rin na magbabatian kami, ganun. Pero, ayun. Nakakatuwa na possible pala yun na through screens lang at first. Tapos kahit sobrang hundreds or 1,000 miles away kayo. Pero kung nag-click talaga kayo as tropa, pwede talaga. Yung time na yan, Sky, parang mas ma-gets ko and siguro mga nakikinig. Anong year yan? Meron na bang Discord niyan? Anong means of comms? Wala pang Discord nun. Ano pala yun? TeamSpeak. Tagal na. Oo. Naalala ko nga kami rin bininyagan din namin yung yung Discord nun. Parang beta version pa nga siya nun eh. Wala pang mga design nun eh. Sobrang plain voice chat lang tsaka text. So, ayun. Hanggang so eto medyo I'm not sure kung malungkot to sa part mo pero I would assume na medyo malungkot. Hindi ka na nag-FF14, right? Ngayon. Hindi na kasi wala ng time eh. Actually, yung tropa ko naglalaro pa. Yun yung nakakalungkot kasi ang question ko is paano nangyari,
na fed up na lang, naumay na lang. Kasi kung doon kayo nag-meet at doon na-build yung relationship, tumawid ba sa ibang activity or ibang games or parang ibang totally, games. tumawid naman. Nice. Parang sila na yung ano ko, staple ko kapag may multiplayer. Kunwari, yan yung Wilds. Naglaro kami ulit. Parang ganun. Nice. Parang may certain games na magpapabalik sa amin ulit. Saglit. So, kaya ang bilis ko rin na plan. Di namin tinantanan. Lala. Pero nakaka-relate ako sa iyo, Sky. Actually, yun yung iba to ko sa i-transition ko sa akin, no. Related rin sa MMORPG kasi halos same nung binanggit mo na meron din kasi akong actually hanggang ngayon naman parang meron akong barrier rin sa online friends, di ba? Parang hindi ko rin in-expect na possible pala yun na parang magiging tatawid siya na parang kaibigan talaga na nag-start sa game, lalo na sa ganong klaseng environment or setup. So, may era kasi ako ng buhay ko na super addict ako sa MMO. Lagi ko naman ito nakikwento sa Kabal. And actually halos same din nung nabanggit mo na parang sila yung kasama mo kahit Pasko, putang ina, wala kaming voice chat noon. Nagchat-chat lang. Tapos alam mo yun na naka-vend lang kayo. Alam mo yung sa mga MMORPG yung kunwari nagbebenta lang kayo. Tapos yung mag-online ka lang, wala kang gagawin just to chat. Tapos pagka-open ng game na nilalaro nyo, unang titignan mo yung guild chat, titignan mo kung sino yung online, sino yung chat mo. Tapos diba, merong sa MMORPG, merong normal chat, merong PvP chat, merong party chat, merong guild chat, tapos iba-iba yung colors. Tapos mag-chat ka ng ganyan, meron pa yung shout, ganyan. Tapos may mga moments din na gano'n, yung Pasko na to the point na kasi ang kwarto ko dati sa Taguig nasa taas. So, it's either ite-text ako ng mama ko na nakain na baba na, parang ganun lang. Pero parang bisperas ng Pasko yun, naka-online lang yung PC ko. Tapos after kumain, balik sa station, sa PC. Tapos chat ulit, ganyan. Or magda-dungeon or kung ano man trip. And yung isang memorable din sa akin na shared memory siya, shared experience siya. Kasi, nakwento ko na rin to, sorry, umuulit ako, no? Pero most likely baka hindi nyo rin naman napakinggan yun, lalo na kung bagong listener kayo. Meron akong mga pinsan na ngayon na nasa Canada na. Nasa GC sila ng TGS, si Leo tsaka si AC, minsan nag-share din to. Ang tawag dito, nasa Canada na sila ngayon, that nung nasa Pilipinas pa sila, nagkakabal din sila, and pag bakasyon, pag summer vacation, or kung ano man, bakasyon ng Pasko, doon sila nag-sleep over, doon sila nakikitulog sa kwarto ko. Tapos naglalaro lang kami, inom, or nonood ng Human Centipede, kung ano man trip, kung ano maisipan namin. Human Centipede. Dami-dami na pwede panoorin. Merong isang memorable na moment, tanda ko, December yon kasi galing kami ng simbang gabi. Siyempre, simbang gabi, kumbaga parang, minsan nire-require kami, parang magsisimba yung nanay ko, mama ko, lola ko, ganyan. Siyempre, kasama na rin kami. That time, siyempre, magkakaiba kami ng tahimik lang, di ba? Siyempre, magdadasal ka, ganyan. Dadasal ako, ang dasal ko, sana makaloot kami ng rare item sa dungeon. Parang ganun yung dinadasal ko nung nagsimbang gabi kami. Tapos, ang pag-uwi namin sa bahay, edi naglalaro pa rin kami after ng simbang gabi. Kasi hanggang umaga kami naglalaro. Ang usual na schedule namin, tutulog kami ng alas 5 tapos or alas 6, tapos gigising ng alas 12, kakain. Ganun yung routine namin kapag kapag addict sa Kabal. Tapos pagbakasyon. Tapos yung pag-uwi namin galing ng simbang gabi, so tatry kong explain na kasi baka hindi nyo magets dahil ibang game to. Nag-dungeon kami, tapos meron akong na-loot na rare na item. Yung rare na item na yon, let's see, kunwari 1 million yung presyo na dun sa game na yon. Pero imbes na mag-settle ako dun sa na-loot ko na item, binasag ko pa siya. Kasi pag binasag mo siya, merong chance na mas may makuha kang rare. Greed item. is good. Yeah. Yes, sir. Binasag ko siya. Yung after namin ng magsimbang gabi, may nalalot ako na rare.
binasag namin, syempre nabuyo ko ng mga pinsan. Sige Kuya Jess, ganyan, sugal na natin yan, ganyan. Binasag ko, putang ina, nakakuha kami ng rare, mas rare dun sa dahil dun sa nagsigawan kami dun sa kwarto ko. Dahil syempre, nagsisigawan, nagtatalon-talunan, naririnig sa baba. Sa baba. Inakit kami ng lola ko, ano ba yan, ang ingay nyo? Hindi ko makakalimutan yung moment na yun. And yung rush ng pagsugal, I think ganun Core talaga sa memory gacha. yan. Kasi, pwede ka na, kung na-articulate ko ng maayos, pwede na kami mag-settle dun sa na-loot ko na rare. 1 million na yun, parang tiba-tiba na yun. Pero, sinugal ko pa, na parang possible na mabasag lang talaga siya, wala akong makuha. Parang 1 million na naging bula pa. Pero sinugal namin, tapos nakuha namin yung rare na item. So, thank you Lord that time kasi talagang pinagdasal ko yun nung nagsimbang tabi kami. Gumana. So, yun, core memory sa akin yun. Yung time na yun, hindi ko makakalimutan yun. Nakakamiss yung ganong feeling, yung nag-MMO, tas yung dami yung nakakausap doon, na yung parang, kunwari after, ewan ko, school or work, tas nililook forward mo, uupo ko sa PC mo, ganon na online yung, uy, sino online? Or ganyan. Ngayon, wala na eh. Signs of aging. Tsaka ang hirap na mag-invest kasi sa ganun. Lifestyle game kasi siya eh. Lifestyle game siya eh. Ang nakakatawa na lang, though hindi ko naman sila pini-PM or hindi ko naman sila parang, kasi nahiya ko eh. Parang mag-approach eh. Lumalabas pa rin naman sa newsfeed ko yung mga kaibigan ko from Kabal. Friend ko pa rin sila sa Facebook. Ang huling conversation yata namin is yung last release ko ng t-shirt. Bumili kasi yung isang kong kaibigan na nakilala ko sa Kabal, parang naging engineer. So meron siya mga tauhan, meron mga nagtatrabaho na ganyan. So nung nag-release ako ng t-shirt, pumakyaw siya ng parang 15 pieces yata, tapos pinamigay niya dun sa mga trabahador niya. Nakakatuwa naman. Ganun. So shoutout sa Neji. Pati yung isa din si Mami Mitch. Shoutout ko din yun, pati si Flick. Yung mga nasa Facebook pa rin na nakikilala. Pero wala kaming constant communication, wala kaming update, wala kaming mga hangouts, pero lumalabas-labas lang sa newsfeed. Pero na-appreciate ko yung mga ganun random na parang, uy, akala ko nakalimutan mo na ako basta bilang mag-PPM na, uy, Ayekaro yung nakakatawa pa doon, ang tawag nila namin sa isa't isa is yung IGN namin. Hindi na ako tinatawag na Jazz. Hindi yung tunay na name. Ganun din kami. Ganyan talaga. Yun yung nakakamiss. Pero wala na eh. Parang kunwari, pag di mo na rin talaga masisingit sa oras, kahit ipilit mo, tapos sila rin, parang ganun. Ano na lang, swertihan na lang. Naging topic namin to random, sorry. Doon sa Kabal episode namin, ng mga pinsan ko, medyo nakakalungkot din isipin na dahil hindi naman kami updated, pero what if yung nakahalubilo natin doon sa game na yun? Ano na kaya sila ngayon? No? Parang, or baka patay na sila, or ano na kaya nangyari? Hindi nga kasi ganun eh. Na parang, actually, may sample akong ganyan eh. Meron kami noon sa guild din namin noon. Dalawa sila na sumali sa amin. Tapos, dalawang lalaki na, yung isa parang sobrang respectful. Basta sobrang bait. Tapos yung isa medyo mayabang. In the long run, I mean, nakakasama rin namin sila. Tapos all of a sudden, hindi na sila masyadong active after a while. Basta matagal na, many months or more than a year na. Inactive na sila. Tapos all of a sudden, yung isa nag-online ulit. Randomly. Tapos, nung kinamusta namin, nasa na yung isa rin niyang tropa na lagi niya rin kasama. Sinabi niya sa amin na nag-pass away, no? Nagulat din kami doon. Parang, parang, napatigil din kami noon eh. Parang ginagawa na. Dapat magre-read kami noon or something. Tapos parang, nung nalaman din namin noon, parang, naisip lang din namin yung person eh. Kasi mabait yun. Sobrang bait pa nun dati. Nakakagulat yung mga ganong scenario. Na ang tagal mo di mo na
wala kang narinig sa kanila. Yung nakikita mo lang, inactive, XX days ago. Ganun. Tsaka yung dagdag ko dyan, Sky, yung isang angle na pag naisip ko lang naman siya, alam ko medyo dark, yung part na thankful ako na nakilala kita doon sa game, pero at the same time, parang may regret rin na hindi kita nakilala IRL. Ah. Ano ka kaya sa totoong buhay? Ikaw, Buhay, yung nakilala totoo. kita sa game, yun kaya ikaw talaga? Most likely, Or- hindi. Yun, di ba? May mga ganung- persona tayo eh. Yes. Totoo. So, ayun. Ay, nako. Naging dark bigla, sorry. Wala. Ganun talagang buhay. Oo. Kung meron man last na, sorry. Na natuwa din ako. Related rin naman sa topic. Nakakwento ko na to before and nakwento ko rin kanina kay Gio nung nag-record kami ng podcast. Doon kasi kadalasan kasi sa mga games na ganito, MMORPG, may mga forums. Doon sa mga forums na 'yon, may mga thread na let's say for builds, for dungeon raids, mga ganyan-ganyan. Tapos kadalasan, I'm not sure kung palagi, pero kadalasan, merong creative section. Doon sa creative section, doon yung magpo-post ka ng mga edits mo, mga videos, mga pictures, mga fan art. Tapos meron ding mga fanfiction. So doon sa Kabal, na-addict ako sa fanfiction, gumawa ko ng story. Tapos humility aside, yung fanfiction na nagawa ko, siya yung laging nasa taas. Kasi pag laging nasa taas, meaning laging may bumibisita at laging may nagko-comment. So parang hindi siya yung parang, hindi ko alam kasi kung may nagpo-forums pa ngayon eh. Pag nilalangaw yung thread mo, nasa page 5 na, yung parang kailangan mong iyan yung numbers, parang ganyan. So, hindi ko natapos yung fanfiction na yon. Tapos syempre, may mga usual na mga nagko-comment doon na tatandaan ko yung pangalan, ganyan. Tapos, wala na, parang talagang hindi ko natapos yung fanfiction na yon. Fast forward siguro mga after 10 years or let's say 12 years, ganyan. Alam ko parang nauso ulit yung Kabal ngayon, pero hindi na siya yung data, hindi na yung e-games, yung parang mobile na yata or something. Tapos nag-post yung page, alam ko Play Park na yung may hawak hindi na wala na yata yung e-games eh. Wala na rin yatang level up, I'm not sure. Pero parang Play Park yung may hawak ng Kabal. Tapos medyo active yung community. Nag-post yung page na parang reminiscing yung old Kabal na nilaro namin. Tapos nag-comment ako doon, nilagay ko yung IGN ko, Ayekaru, Saturn server. Tapos may nag-comment na na reader, tapos sabi niya, "Uy, Ayek, musta ganyan? Si Elf Wine to." So, holy shit, parang flashback ng kilala kita, ikaw yung nagko-comment, tapos parang Naalala ka pa niya. Oo, tapos sabi niya, Ayek, asa na yung update? Di mo na natapos yung yung story mo, ganyan. So, nakakatuwa. Wala na rin nga akong copy nun eh. Nung sinulat mong yun. Sinulat ko na fanfiction na. So, shout out sa mga nakasama ko sa MMORPG na hindi ko na meet IRL. Ako to si Ayekaro kung Parang nag-announcement ng kilala niyo po ako, mag-comment po. Naalala niyo ba yung nagda-dungeon tayo? Naalala mo ba yung pinikay mo ako sa PK server? Mga ganun. Anyway. Bonbon. Bato mo yung topic mo. Actually, may nakaprepare akong topic. Kaso parang na-predict ko na gigisahin mo ako particularly. So, bahin ko yung topic ko. Ano ba yan? Hindi naman ako ganun tao. Parang kanina lang, tanong ka ng tanong. Sige, go. Ibahin ko yung topic ko. Kanina kasi, nanonood ako sa Netflix, tapos nakita ko, available na dun yung Red Dead Redemption na movie, tsaka yung game, pwede mo siyang laruin sa Netflix. Itatry ko pa nga lang mamayang gabi, da-download ko sa mobile phone. So, ang topic ko talaga is, ano sa inyo yung game na may adaptation na feeling nyo, bet nyo? Teka, meron na ba Red Dead Redemption na movie or series?
Wala. Game lang yata yung nasa Netflix eh. Okay. Nakita ko lang kanina, so pwede siya sa mobile daw, tapos 7 gig lang yung ida-download mo. Pag meron kang subscription ng Netflix, free on Yes. yung game. Okay. Yeah, free siya. Unahan ko na, no? Pero sasagutin ko pa rin yung topic mo, Bonbon. Unang-una muna, medyo coops, pero as much as possible, ayoko talaga ng adaptation. Ayokong tumatawid yung ayoko nabutcher yung yung IP or yung, let's say yung game na mahal ko. Parang ang laki kasi kumbaga yung batting average ng mga adaptation parang medyo mababa kadalasan. Parang napakapili lang nung mga talagang okay. Totoo I yan. think yung diba? I think yung last na I would say na na-enjoy ko adaptation ba to? Siguro ay adaptation din naman. Siguro yung season 1 ng The Last of adaptation talaga siya. Yung season 1 ng The Last of Us. Na-enjoy ko yun. Kaso nung mag-i-Ellie na, nung mali yung casting ito. Nung batang Ellie kaya talaga eh. Na-picture, naramdaman kong si Ellie siya eh. Pero yung Nung malaki yung na. Yung Ellie na hindi na talaga loads eh. Sorry, Neil Druckmann o Naughty Dog, no? Pero hindi ko alam kung hindi nyo na-take into consideration yun na doon sa game tumanda si Ellie. And kinast nyo is hindi tatanda ng same ng ganon. It's either mag-cast kayo ng iba sana or hindi ko alam talaga yung solution. Pero yun, na-enjoy ko yun yung one. Pero to answer your question, let's say kunwari meron akong power, money to produce, ang tanong mo is kung ano yung gusto, di ba? Anong gustong game na magkakaroon ng adaptation or nag-exist na dapat? At nag-exist na dapat. Anong adaptation yung pinaka-gusto nyo? Like, you feel like it's giving, Okay. Yung Sorry. bakit? Na-enjoy ko yung adaptation naman din siguro to, no? Na-enjoy ko yung Detective Pikachu. Fun yun. Sino ba yung nag-voice nun yung nakakatawa? Ay, yung Ryan Si Reynolds? Ryan. yun. Na-enjoy ko yun. Gusto ko yun. Pinanood ko May kasi game nasa ng Korea ganun ako. eh. Yun, super na-enjoy ko yun, yung Detective Pikachu. Yun. Yung on top of my head, yun yung masasagot ko. Siguro round robin na lang, tapos balik ulit kung meron pa akong maalala. Go, Sky. Actually, nag-agree nga din ako sa sinabi mo nun na pag-adaptation. Kasi dati, talagang palpak lagi, di ba? Naalala ko rin yung nagkaroon ng, parang example, yung sa FF nun, yung Spirits Within. Oo, nga no. Maganda yun visually, di ba? Mm. Pero story-wise na as a film, hindi eh. Parang mga ganon. So parang napaso na rin ako dati pag ganon. Kahit nga sa anime doon, pag mga live action dati, medyo siniset ko talaga yung expectations ko na mababa lang. Pero thankfully, ngayon, medyo aware na sila. Nag-ayus-ayusin na nila. Saka may budget na. Dati kasi parang pucho-pucho. Dragon Ball, no, yung mga ganun. Oo. So, sa akin siguro, medyo mahirap din sagutin. Pero, ang funny lang na yung sagot ko is para siyang ang epekto baliktad. Hindi ako super fan dati nung game. Pero nung napanood ko yung adaptation, gusto ko nang laruin agad ulit. Oh, okay. Sa akin nun yung Fallout Okay. na series. Oo. Parang, meron na kami nun kasi naglalaro din kapatid ko. Pero, alam mo yung parang nag-enjoy lang akong panoorin siya maglaro. Pero never ko naisip na laruin ko on my own. Tapos nung nanood ako nung, yung Amazon na, series, which is, yung season 2 malapit na pala, this December na rin. So, nung pinanood ko yung season 1, bininge namin diretso. Tapos after that, nagkaroon ako ng urge. Bumili ako ng Fallout. Anong Fallout? 76?
Lahat. Oh, wow. Wow. Okay. Sorry. Budol ko. Pinumpleto ko kasi naka-sale din siya noon sa Steam. So, ayun. Parang yun. Tapos meron pang isa. Adaptation ba yun? Kasi hindi ako fan ng LOL, pero nagusto ko yung Arcane. Oh. Yeah. Actually. Parang Maganda yun, nga rin baliktad. talaga yan. Yun yung mga on top of my head na siguro recent na nagustuhan ko talaga yung adaptation. Naalala ko kasi, ito talaga yung sobrang ang papangit. Napanood niyo ba yung MH? Oo, Hindi ko pinanood yun. Wala akong Sana planong sabi panoorin ko, yung pero puto. hindi. Wait, Wag na. So, sayang oras mo. ang tawag yan. Tinry ko, panoorin. Pero Ang cringe eh. forward ko, tinignan ko lang talaga. Pero, pass. Pinagbigyan ko ng chance kasi gusto ko lang makita yung kung paano nila inadapt yung monster, gano'n. Tapos nung napanood ko na, my God. Hindi ko re-recommend to kahit kanino. Wala. Tsaka actually, pati yung mga RE movies, di ko rin sila nagustuhan. Medyo sablay talaga. Kaya dati kinakabahan ako actually, nung in-announce din yung The Last of Us, di ba? Na magkakaroon daw. Baka tsaka to. Pero, na-enjoy ko yung season 1 din. Ako naman, ang gripe ko lang sa season 2 is, yun nga, bitin. Na parang dinivide pa nila, gano'n. Papahaba pa for season 3. Parang, for me, sana hindi na. Pero yung season 1 nagustuhan ko kasi naiyak din ako dun. Same. Bago si Bonbon, mag-follow-up question ako dun sa Sky. Na-curious ako dun sa sa Fallout. Kasi naging rin naman siya. Parang naging talk of the town nung kasikatan niya. Anong meron ba sa Fallout? Kasi alam ko lang is open world game siya, right? Tapos parang may mga ano ba dun? Mga mutant ba yun? Mga kalaban dun? Hindi ko alam eh. So, wala akong idea. Zero idea. Anong meron yung series na nagpa-intay sa'yo na, okay, ang ganda na ito, laruin ko din yung game. Anong meron mismo dun sa series? Kasi sa series, parang mas maintindihan mo lalo as a whole yung lore. Unlike na pag nilalaro mo na open world, di ba? Kung saan ka pupunta, ganon. Pero parang sa series kasi, finokus nila yung pag-i-explain ng anong nangyari talaga sa world na yon. Tapos parang in-explore din nila yung, kasi sa game, di ba, parang gagawa ka ng sarili mong character. Tapos doon sa series, may fixed actress, di ba, yung bida. Pero maganda kasi yung pagkakaano nila, pagkaka-humanize or characterize dun sa actress na talagang ramdam mo na yung inadapt nila yung mga characteristics mo as a player din sa role niya na hindi pilit. So, mas na-appreciate ko yung series kasi kaya parang after nun, curious ako maglaro kasi parang nung habang nanonood ako, gusto ko pang malaman yung specific context ng ganitong area or ganitong scene na nangyari, parang ganun. So parang feeling ko mas malalaman mo yun kapag, yun nga, mas magda-dive deep ka pag naglaro ka. So, ayun. May ano ba doon? Sino ba kalaban doon? Or ano ba yung goal nung game? Ang premise kasi nun is like parang alam mo yun, parang end of the world. Tapos lahat ng mga tao ay mga mayaman or whatever, nag-build sila ng vaults. Under, like sa ilalim or tago. Parang doon, yun yung parang naging safe space. Doon na yung naging community. Doon na nagtatago yung mga tao. Kasi yung world above or
what the world used to be. Ano na siya, parang wasteland na. Wala nang, post-apocalyptic shit, ganun. Ganun yung, niya yung context niya. So, parang, survival. Yung gameplay in general. Pati ang maganda kasi is sa series, ginawa nila ng storyline ng isang tao. Parang ganun. Tapos, in-inject na lang nila yung mga characters or mga elements within the game dun sa Try nyo. Ngayong, panoorin nyo yung season 1 bago mo lumabas yung season 2. Maiksi lang din siya actually. So, baka meron yan? ma-entice kayo. Amazon HBO? siya. Amazon. Mm-mm. Sige. Amazon So, Prime. super sikat yan eh. Naging yun eh. Oo. Kung sa Twitter, ganyan, laging inaano. Na-nominate din yata yan, di ba? Tama ba? Before? Or Best adaptation? sa adaptation. Siya rin yung actress. Yung, di ba, nanalo din si Ella Purnell nun as Jinx. Sa Arcane, yeah. Oo. That So, year. parang, either way, panalo pa rin siya. Kaya gusto siya ni Koji makunin eh. Minamata niya eh. Hakot lahat eh, no? Oo. Si Kojima. Galing din kasi siya eh. So, baka si Jennifer English, kunin na rin yan. Actually, di malam. Lala. Ikaw, Bonbon? Tawag niyan, same kami ni Sky sa Arcane. Okay. Kasi hindi naman ako naglo-LOL talaga. Pero yung pagkakagawa kasi sa Arcane, magigets mo siya kahit hindi ka naglalaro ng League. Ma-introduce ka dun sa world nung League. Yun yung kagandahan sa mga games ng Riot. Sa League, sa Valorant. Maganda naman lore nila. Oo, may story. Kahit sa Valorant meron silang mga cinematics na magaganda. Kada bundle, nilalabas din nila yun. Pwede ko lang isingit na, sa yung Arcane nagustuhan ko. Pero ayoko pa rin maglaro ng LoL eh. Same? Nagustuhan lang yung lore, pero ayoko pa rin maglaro. Hindi ka nag-iisa dyan. Medyo toxic yung League. Oo. Sino mo si Master RCB? Putang ina, laro pa rin ng laro. Number 1 game niya. Mati-trigger yung anger issues mo dyan pati sa Dota. So, kayo na dyan. Okay na ako sa Valo. Tsaka Rivals. May ganyan ako, Bonbon. Mag-piggyback lang din ako sa Arcane. Na-enjoy ko din yung Arcane, pero hindi ako naglaro ng LOL. Pero dumating sa punto na, may budget kasi ako nung, kailan ba yan? Siguro mga last 2 years. Siguro 2 years ago. Na parang gusto kong bumili ng Secret Lab na share. Alam mo kung ano yung gusto kong kunin kung sakaling nagkaroon ako ng pera? Jinx. Dahil doon sa Arcane. Ang ganda kasi nung design niya, yung parang, ano ba yun, shark o isda? Sa may ganung... Tilapia. Isda rin naman yung shark. Basta diba yun yung niya? Gandang-ganda ako dun sa color niya. Diba? So, yun lang. Naalala ko lang nung shinare niya yung Pero wala rin akong... Doon lang sa Arcane. Hindi ko alam dun sa game mismo. Pero, ganda nun. Tingnan ko nga ulit. Tawag niyan. Bukod sa Arcane, fan din ako ng ibang mga cinematics ng League. Pero hindi ako naglalaro ng League. Kunwari yung nila, KDA. Yung parang K-pop group nila sa League. Tsaka yung mga lore cinematics na nilalabas nila. Sobrang ganda. Ang ganda ng animation. Pero anyways. Taas budget nila, no? Oo, sobra. May recent silang nilabas yung kay LeBlanc. O, di ba kilala ko? Hindi ako naglilig. Tapos nanonood din ako ng T1 pag may mga worlds. Pero di ako naglilig. Okay na ako sa ganito. Yung second ko na gustong-gusto ko talaga, Cyberpunk Edge Runners. Oo nga pala. 12 episodes ko rin yan. Tapos, gusto ko siyang laruin. Kaso, at that time nung natapos ko siya, hindi pa kaya ng GPU ko. So, baka
next year ko siya itry pag nabili ko na. Kasi ngayon lang ako okay yung GPU. Hindi kasi siya kaya i-run ng mga low to mid graphics. Pero ang ganda nung story noon. Tapos ang gusto ko lang hanapin sa laro, yung tombstone ni Toot. Spoiler. Ano doon ba yan? Nandun daw. Nandun. Meron daw doon. May update. Kahit nga si Lucy parang maririnig-rinig mo daw siya sa game. Nice. Yan na, Diyos, may PUB, na. Oh, Ayoko sumali doon. Alam mo, ang ganda ng redemption story din talaga niya ng Cyberpunk, no? Titignan natin. Mala MMK. Oo Feeling, di ko alam kung tama, pero feeling ko parang yung ang tawag nito? Yung rise up nila, I think, ang laking tulong din talaga ng yung cyber, yung Edge Runners. Edge Yung Runner. anime. Yung anime, yung nakatulong. Nakatulong yun. Ganda ng reception kasi after. Ganda kasi nakakaiyak. Ganda nun. Parang Ganda rin ng art style. Pati soundtrack. Ganda rin na soundtrack. isang oras ko pinapakinggan yun dati. Tapos nakatulala ako nung ending. Di ako masaya. Ganun talaga eh. Share ko lang to, ang ganda pa rin yung, gusto ko pa rin yung design niya. Available pa ba to? Baka may budget naman yata ako ngayon na bilhin na to. Si Jinx. Oh, ganda. Ganda. Yun nga yung isda. Hindi naman ako poser, no? Na hindi ko kilala si Jinx or wala akong attachment sa kanya pero gusto ko to. Ito yung bibilin ko. Okay lang naman yun. Ganda kasi yung design. Oo siya. Bilhin mo na yan. It's a sign. Wala na yata to. Baka paced out na to. Tagal na ito eh. Hindi, meron pa. Meron yan. Wow. Budol. Kano to? 30K? Wala man lang sa atin nagpigil. Sige lang, bilhin mo yan. Kapresyo na ng Tangina, kung bibili ako ng Portal or ng Para ng hindi PC ka na, na lang. bumili ng Yossi. Uy. Kuha na lang. Ganda. Oo nga, no? Ipunin mo. Di ba? Bibili ako ng Secret Lab no. Hindi ako mag-Yossi. Let's say kunwari ng 5 months. Tapos reward ko Secret Lab. Advance na una yung reward. Pwede. Di ba? Tawag Anyway. nito. Sige. Ngayon ko lang pala naalala. Pwede ko bang isingit? Medyo tangent. Go. Inopen ko kasi to kay Tommy. Tapos sabi niya, yung sa Pacquiao natin, mas okay daw if may reward system tayo para hindi lang puro penalty. Actually. Like, tuloy-tuloy tayo, kunwari for a month, hindi tayo nagsindi na kahit isa. May reward system tayo sa ating tatlo. Damay natin si Norbit kasi nasi-stress siya. Napag-isipan natin yon para mas dagdag na inspiration, motivation. Mabuti yan. After ng trial month natin, siguro mga January siguro. Yun na, New Year's resolution. Yes. Meron akong last na ibabato. Hindi ko alam kung considered as adaptation ba to or lang. Siguro adaptation to, no? Yung Advent Children. Adaptation ba to? Final Fantasy? Oo. Kasi same world naman eh. Alam nyo ba, guys, medyo boomer statement, hindi pwedeng may PSP ka tapos wala kang Advent Children. Matik yan eh. Nung bumili kasi ako Kasama ng lagi. PSP. Siyempre, wala naman tayong pera bumili ng mga, di ba? Ano tayo, UM, di ba tawag doon? Basta yung bala niya. Download lang, guys. Download lang. Matik yun. Yung parang magbabayad ka yata ng 1,000 tapos unlimited download hanggat kaya ng memory card mo. Ganun ang ganun ang patakaran dun sa market dun sa may taas. So, pag bumili ka ng PSP, tapos kung ano yung binili mo, ano yung size ng memory card mo, hindi ko na sure kung 1,000 or magkano mababayad. Basta, pili ka ng mga games or ilalagay mo na media. Matik yun, Advent Children. Di pwede. Tapos yung, alam ko boomer statement to, pagbigyan nyo na ako, matanda na ako. Mind-blowing for me, kasi New Year din yun, medyo pasok din talaga dito sa topic ko kanina, na parang, nagkaroon ako ng PSP,
sa Taguig na ako nung nakatira nun, tapos bumalik ako sa sa Mandaluyong para makasama yung mga kababata ko. Nag-celebrate kami ng New Year. Iba yung feeling na pinapapanood mo yung Advent Children sa PSP. Feeling ko ngayon hindi na siya magmi-make sense kasi meron na tayong mobile phones. Pero pag yung meron kang gadget na maliit na portable tapos pwede kang manood ng movie, mind-blowing yung that time sa akin. Alam ko, again, sorry, matanda na yun. Hindi na kayo makaka-relate. Pero, grabe yun yung PSP. Favorite handheld console ko yun that time. Hindi lang kasi Advent Children eh. Pwede mo rin talaga lagyan ng mga movies eh. X-movies. Siningit mo pa talaga eh, no? Iba? Mga sexy teacher. At the 3GP. Di ba, kidding aside, yun, Advent Children, ang ganda nun. Super amazed ako that time. Syempre, I think nung na-release yun, hindi pa rin naman ako ganun kalalim. No? Parang, ano ba to? Parang retcon ba to? Parang dagdagan pa ng story? Does it make sense? Or kung ano man. Basta ang alam ko lang, ang angas nung Buster Sword ni Cloud na nahihiwa-hiwalay. Tapos yung last attack Ganda niya pa na... ng suot nila dun. Oh my God. Get Pati nakita ko ng live na gumagalaw si Tifa na nanununtok. Lupit nun. Tapos yung nakama power na moment doon na hindi maabot ni Cloud yung tapos yung nila siya. Tapos yung last frame si Zizak. Yata ko si Eri. Tapos nung cinema. Tapos yung last din, yung ano niya, yung si Sephiroth na yung magkakakahiwalay yung niya, yung tapos yung inatake niya ng ganun-ganun. Ay, ang lamas nun! Yun yung maganda dun, yung mga fight scenes din. Ano ba tawag sa espada niya? Alimutan ko yun. Ni Sephiroth? Hindi, ni Cloud. Buster, di ba? Hindi, yung version sa Advent, I think parang may ibang tawag. Iba ata eh. Oo. Yung nahihiwa-hiwalay. May ako nun may play arts kaya ako nun binenta ko lang eh. Pag-google tuloy ako. Ano ba yun? Mag-hi ka muna sa kanila. Buster Sword. Hi! Hello! Let ko ka ba? Kanina pa siya nagpapahimas. Fusion Sword. Fusion! Fusion. Angas oh. Ito siya bonbon kung Napanood ko yung Advent Children. Pero sobrang bata pa ako noon. Hindi ko na maalala ngayon. Sorry, matanda na ako noon eh. Ano ba yung gusto mong sabihin nun? Hindi. Feeling ko, elementary pa lang ako noon. Utang ina. Kaya may alam ako sa Final Fantasy kasi nga, alam ko may movie siya. Tapos di ko na lang talaga maalala ngayon. Layo pala ng gap ni Bonbon. Tanda na ako. Charing. Oo nga, nabutan naman yun yung Nutriban. Nabutan mo ban yun? Nutriban. Oo. Diba? Huling-huli nagsisinungaling. Mga Milo nasa truck. In regards to that, opposite yung tanong ko. Anong pangit na adaptation para sa inyo? Pangit. Talagang pinaka-walay na nasa isip niyo. Siguro, in hindsight, or let's say, syempre, kinonsum ko to nung bata ako, hindi ko siya naisip, pero ngayon, kung nanood ako ng mga clips, ang pangit ng Dragon Ball, super pangit niya, yung westernized na Goku. Alam niyo ba yun? Alam mo title nun? Kailangan nag-google ko. Dragon Ball? Wala ba siyang title na Dragon Ball? Dragon Ball Z yata. Dragon Ball Evolution. Hindi ko pinanood yan. Sabi nila, pangit. Nag-bench fix. Subok niya. Naka-wax. Ito. Bakit?
Pinanood ko yan dati. Hindi rin ako natuwa. Pero bata pa ako. Ikaw, Sky, anong pinakapangit? Parang, di ko na maalala yung title din ng movie. Pero wow yun eh. World of Movie ng Warcraft. wow. Oo. Oh. Wally. Pinanood pa namin sa, sinama ko pa yung kuya ko sa sinihan. Talaga, ano ba to? Movie? May movie pala yan. Ito, Warcraft, 2016. Wally. Wally yan, guys. Wala na akong matandaan eh. Monster Hunter. Alam ko lang Binulong. malay, pero di ko na matandaan. No? Siguro sumunod na dun yun nga, yung Monster Hunter. Ang lala talaga. Sa iyo, Bonbon. Medyo hot take to. Okay. Yan. Gusto namin yan. Ano tawag Ayusin mo. yan? Na-enjoy ko naman yung season 1 ng The Last of Us, yung series. Pero yung season 2, wala Hindi naman take yan. Di atik yun. Tama Everyone's yan. Tamang take different. yun. Tamang take yan. Yun lang yung naalala ko eh, on top of my head ngayon, bukod dun sa Monster Hunter na pangit yung adaptation. Kasi yung mga napanood ko naman na anime, wala yung Devil May Cry, Castlevania, okay naman yung ano eh. Castlevania Yung maganda. Oo, maganda. Yes. Parang ito lang yung okay. Yun lang. Tsaka ano pala, di ko alam kung napanood nyo way back before kasi parang early 2000 na uso yung mga Tekken movies. Tsaka yung mga Street Fighter. Basta yung mga movie na gano'n, Mortal Kombat. Maganda siya kung di mo alam yung game. Pero pag nalaro mo siya, parang nung nakapag-Tekken ako, dun ko na-realize na, ay, iba pala yung nasa movie. may ganun akong na-feel nung nakapag-Tekken ako. Naging negative. Medyo. Pero, bata pa kasi ako nung napanood ko yun. Na-enjoy ko naman. Masaya. Actually, may mga ganun, no? Yung parang, kunwari yung sinabi mo yung Spirits Within. I think kung hindi siya Final Fantasy, serviceable, okay. Pero dahil okay, Final Fantasy Spirits Within, parang sana hindi na lang. Or let's say, kunwari yung, hindi rin pala. Sasabihin ko sana yung ano. Pero, I think debatable. Silent Hill? Pwede? Ay, pangit din yung movie. Kahit sabi, kung hindi siya Silent Hill, pangit pa rin ba siya? Oo. Pangit pa rin. Sa horror movie. Akala ko papasa siya kung hindi Silent Hill. Okay, horror, pero ano. Sana gawa nila lang maayos yun. Kailangan ng matinding budget. Mm-mm. Meron, 'di ba? Meron upcoming, 'di ba? Yung reveal nun maliban kunwari yung Silent Hill 2 remake, yung Silent Hill F. Alam ko sabay-sabay pinakita yun, tapos meron din silang gagawin ng movie. Ah, Yun yung talaga movie ba? Hindi ko alam. Parang nung unang reveal na yun, isang bagsakan yun. Yung movie parang wala pa. Ay, sorry. Kala ko. Sorry na Gulat ako. bitaw. Sorry. Nagulat ako. Natatakot. Yung chinelas ko. Pero, yun. Meron pa ba kayo, guys? Adaptation na ano? I'm good. Street Fighter maganda. Sa memory ko maganda siya. Yung animation. Hindi ko pa napanood yun. Isa yun sa mga classic na ano, na animation na ano. Paano tuloy ako? Worst video game adaptations. Alam ko talaga marami. Oo, Wala. dami. Ay, Dami yan. excuse me. Kasi dati Okay lang. talaga pag sasabihin na may gagawing movie na game, X agad yun. Parang ganun lagi yung ano. Yung feedback. Alam ko sikat ngayon yung Claire, pero sana hindi na ayoko nang ano. Wag niyo nang galawin. Wag niyo nang Totoo.
mag-movie or mag-anime or kung ano Huwag man. na sana. Iwan nyo na. Alam ko, tempting yun, Sunfall. Tempting yun, di ba? Nasa ano kayo ngayon sa Tugatob kayo ngayon na magpa-branch out yan sa iba't ibang klaseng offer na ano to, profitable to. Gawin natin to. Wag kayong mag-give in sana sa ganong ano. Wag. Yun lang. DLC na lang, no? Ayoko din. Ayoko din. May free daw na upcoming DLC yung player. Ay, yung ganong update, okay lang yun. Yung iniisip ko kasing DLC loads na ayoko yung, kunwari, DLC ng Expedition ganito or Story Play. Ayoko na. Pero baka eh. Yun nga eh. Ayoko nga nang pag ini-interview yung mga devs, sumasagot sila sa question. Ayahan nyo na lang kami mag-away-away tungkol sa kung anong tamang ending. Huwag nyo nang... Huwag na sila magbigay ng canon, no? But, ang canon dito ngayon ay yung mga Patreon natin. Canon event. Shoutout kay Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Suzanne Solivilla, The Ara Channel, Kuya G at Admiral RD Casimiro. Maraming salamat sa support niyo. Guys, di ko alam kung ano marirelease to, pero kung ano man, Merry Christmas. Di ko kasi alam kung ano marirelease. Happy New Year. And Happy New Year. Nire-record namin to December 12. December 7 pala, sorry. So, yun. Sky, anything to promote? Shout out or meron ka pang mga gustong sabihin? Go ahead. Same pa rin. The usual for RPG news, reviews, rpgfan.com lang. Yun lang. Nice. Bon, anything to promote? Shout out? Mga ka-talking stage mo? Go ahead. What the fuck? Ang issue mo no? Wala akong shoutout. Okay. Siguro next year na kasi may naka-line up kami next year na 2 Comic-Con events. Same to nung yung pinuntahan ko or yung ibang ano? Same, pero iba ng venue sa BGC. Wow. Ano ba ang Comic-Con? Once a year or madaming beses? Madaming beses siya. Iba-iba lang ng location tsaka theme, parang ganun. So, ayan. Kayo pa ni Tan Black ang tandem, magkakaroon kayo ng ano? Ano ba yung tawag doon? Ano tawag doon? Yung Stall. Booth? Stall? Booth. Magkahati kami. Nice. Good Yun shift. Announce lang natin yun. Yeah. Nostalgic ba or parang memorable ba sa'yo na hindi ko na ikukwento pero nakakainis. tapos natin itong episode ito. Maraming salamat sa lahat na nakinig. Sa susunod na episode ulit. Sa post show na lang. Bye! Bye! The Gamesilog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog show. The following names are our current supporters and we are eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark D. Vinagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Channel, Kuya G, RD Casimiro, Big Chungus, Jacob Francisco, Animo R1 US, Mark Christian de la Cruz, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Dora Malyari, Janine C, Hachiroku 20, Sales, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, Kay Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, John Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, Cornflake, Cliff, Naiko Neri, Lynn Matthew Abiong, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Francis Lance Calapon, Batuts, Storm, and lastly, BNJ Magalon. Maraming salamat sa inyong suporta. The Gamesilog Show.